Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Isang maaraw na umaga sa Westchester County, New York, ang buong Hilton Hotel ay nagising sa balita na isang kakilakilabot na pagpatay ang nangyari sa loob nito. Ang biktima ay isang milyonaryo at tagapagmana ng hotel. Siya ay natagpuang nakagapos at puno ng dugo. Mabilis na kumalat ang mga chismis at mga balita na ang biktima ay may kaugnayan sa iba't ibang mga babae, mga iba't ibang fetishes, at ang di umanong may kinalaman sa nangyari sa kanya ay mismong kapamilya nito. Ngunit ang isa sa mga pinaka nakakagulat sa nangyari ay hindi ito ang unang beses na may namatay sa kanilang pamilya. 3 buwan bago nito ay pinatay din ang kanyang ina, ngunit ang mga otoridad ay itinuring na aksidente ang nangyari. 2 milyonaryo mula sa parehong pamilya ang namatay, at ang tanong ng mga tao ay sino ang magmamana ng kanilang mga kayamanan. Bago nangyari ang pagpatay ay nagkaroon ng press conference sa hotel, kaya ang mga pulis ay hindi agad nagsayang ng oras. At agad nilang tinanong ang mahigit 1,000 tao na dumalo dito. Sa impluwensya at kasikatan ng biktima ay maaaring may nakaaway ito. Pero kalaunan ang mga pulis ay hindi na kailangan pang lumayo upang matunton kung sino ang suspect. Sa kanilang pag-iimbestiga, ang kanilang mga duda ay nabaling sa babae na kasama nito ng 19 na taon na, at ito ay ang kanya mismong asawa. Ang Fontainebleau ay isang lugar sa Miami at isang paraiso na makikita sa harap ng karagatan. Ito ay sikat na puntahan ng mga kilalang mga artista at mga mayayamang tao. Ito ay isang marangyang hotel, kaya ito ay kilala din sa tawag na Millionaire's Row. Nagbukas ang hotel noong 1954 at mabilis na naging hotspot para sa mga high society sa Miami. Ang hotel ay itinayo ni Benjamin Novak Sr. na nagmamay-ari at nagpatakbo nito hanggang 1977. Ang asawa ni Benjamin na si Bernice Novak ay isang sikat at kilala sa high society sa Miami. Siya ay dating model ng Coke, at dahil sa kanyang kasikatan ay nakilala niya ang iba't ibang mga tao tulad ng mga foreign dignitaries, mga artista at maging ang mga politiko. Kasama ang kanilang anak na lalaki, ang mga Novak ay naging royalty sa Miami. Sa paglipas ng mga dekada, ang hotel ay na-feature sa mga pelikula at telebisyon tulad ng James Bond, The Bodyguard, The Sopranos, at kamakailan lamang ay na-feature din ito sa The Marvelous Mrs. Maisel. Ang mga kilalang tao tulad ni Marilyn Monroe, Elvis Presley, Bob Hope, Judy Garland at Lucille Ball ay nagpalipas ng gabi doon. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa hotel. Tungkol ito sa sikat na tagapagmana nito na si Ben Novak Jr. Lumaki si Ben sa glitz and glamour ng iconic na American hotel na ito. Hawak ang legacy ng kanyang apelyido, sinamantala ni Benjamin ang kanyang mga koneksyon at ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga magulang ay sikat at ang mga ito ay laging kasama ng mga sikat na tao. Lumaki siyang tumatakbo sa isang magarbong hotel. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na perpekto ang kanyang buhay. Noong bata pa siya ay inamin ni Ben na malungkot siya. Napapaligiran siya ng mga matatanda at wala siyang kaibigan na kaedad niya. At para maging masaya, siya ay nahumaling at naengganyo sa mundo ng comics. Ang kanyang paboritong superhero ay si Batman. Nang siya ay tumanda, pinalawak niya ang kanyang pagkahumaling dito, at kalaunan ay nagmay-ari siya ng isa sa pinakamalaking koleksyon ng mga memorabilia sa mundo, at kasama dito ay ang sarili niyang Batmobile. Kasama ng pera ay namana din niya ang galing sa negosyo ng kanyang mga magulang. Hindi lang siya isang fun-loving comic book nerd,
Siya ay isa ding matalinong negosyante na passionate sa kanyang trabaho. Gusto niyang pumasok sa negosyo ng convention at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili upang mapatunayan sa mga tao na hindi lamang siya anak ng isang milyonaryo. Sa loob ng maraming taon, ay nanatili siya sa pagnanegosyo na may kinalaman sa hotel. Karaniwan siyang nagbubuk ng mga hotel convention at malaki ang kita niya sa bawat booking na nagagawa niya. Habang tinatamasa niya ang tagumpay, nagkaroon siya ng ibang interes tulad ng paghihilig niya sa mga strippers at mga prostitutes. Siya ay nagpabalik-balik sa mga strippers club, pero isang araw ito ay natigil nang nakilala niya ang isang stripper na nagngangalang Narcy. Lumipat si Narcisa Sira Velez Pacheco sa Miami noong 1983. Lumaki siya sa isang lugar sa Ecuador, ngunit tila siya ay walang interes na manatili doon. Siya ang bunso sa kanilang 6 na magkakapatid at itinuturing na paborito ng pamilya. Ang kanyang mga nakakatandang kapatid na lalaki ay mahigpit na nagpoprotekta sa kanya. Pero noong siya ay 17 taong gulang pa lamang, nakilala at naging asawa niya ang lalaking nagngangalang Angel. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang May. Nang 4 na taong gulang pa lamang si May, ang kanilang buong pamilya ay lumipat sa New York City. Pero ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay nagbago at hindi nagtagal, ay iniwanan ni Angel ang kanyang asawa at anak na babae. Nanatili naman si Narcy sa New York bilang isang single mother at nagsumikap siya para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang anak na babae. Nagtrabaho siya bilang isang mananahi, ngunit palagi niyang nararamdaman na siya ay nakatadhana para maging parte ng isang malaking bagay. Pinangarap ni Narcy ang isang buhay na marangyak. Ayaw niya magtrabaho para sa mga socialites sa New York dahil gusto niya na siya mismo ang pinagsisilbihan. Pinangarap niya magkaroon ng mga magagarang parties, mga sasakyan at pati mga yate. At dahil sa kagustuhan niyang maiba ang takbo ng buhay nilang mag-ina, lumipat silang dalawa sa Miami para sa bagong simula noong 1983. Si Narcy ay hindi gaanong magaling magsalita ng Ingles at nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Upang mabilis na kumita ng malaking pera at upang masuportahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak, si Narcy ay kumuha ng trabaho bilang isang stripper. Marahil ay napagtanto din niya na ito ay isang mahusay na paraan upang makilala ang mga mayayamang lalaki na handang magbayad ng malaking halaga para sa anumang gusto nila. Hindi nagtagal pagkatapos niya magsimula sa kanyang trabaho, isang milyonaryo ang pumasok sa strip club at ito ay nag-request ng isang lap dance. At silang dalawa ay nakadama ng matinding koneksyon. Nasisiyahan si Ben sa kanyang mga ginagawa sa loob ng stripper club. Siya ay naaakit sa mga babaeng nagtatrabaho sa club dahil ang turing niya sa kanyang sarili ay tila isang knight in shining armor. Karaniwan siya naghahanap ng mga desperadong babae para mailigtas niya, at si Narcy ay desperado, kaya ang dalawa ay parang match made in heaven. Binigyan ni Ben ng mga regalo si Narcy. Dinala niya ito sa mga kamanghamanghang bakasyon at binigyan niya ito ng malaking halaga ng pera at walang mapagsidla ng tuwa si Nancy. Pero ang pamilya naman ni Ben ay hindi natuwa. Nang ang kanilang relasyon ay nagsimula, pumanaw naman ang ama ni Ben kaya naging mas malapit siya sa kanyang ina na si Bernice. Lagi silang nag-uusap araw-araw at malaki ang pagpapahalaga ni Ben sa opinyon ng kanyang ina. Pero ang opinyon at saloobin nito tungkol sa kanilang dalawa ni Narcy ay hindi mahalaga sa kanya dahil ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Ang minsang pangarap lamang ni Narcy ng marangyang buhay ay nakuha niya noong 1991 dahil nagpakasal silang dalawa ni Ben. Noong simula ay lagi siyang nakikitang kasama ni Ben sa pagpapalakad ng negosyo, lagi siyang kasama sa mga convention, inaasikaso niya ang mga bookings, at pati ang pakikipag-usap sa mga kliyente. Ngunit mas gusto pa rin ni Narcy ang maglibang sa buhay. Malimit siyang bumili ng mga damit at namuhay siyang parang milyonaryo. Kung si Ben ay naging pangalawa sa mundo bilang Batman collector, si Narcy naman ay nahilig sa pagsashopping.
Ang kanilang pagsasama ay napuno ng kasiyahan, meron silang magandang mansyon, nakakapagbakasyon sila, meron silang mga mahal na mga sasakyan, at lagi silang naghahapunan sa mga Michelin restaurants. Ang anak na babae ni Narcy na si May ay lumipat din sa parehong mansyon kung saan sila nakatira. Naging maayos ang pakikitungo niya kay Ben at nagkaroon sila ng matibay na relasyon dahil si Ben ang nagpakaama sa kanya na kailanman ay hindi niya naranasan. Sa loob ng 18 taon, sina Narcy, Ben at May ay namuhay na magkakasama sa karangyaan. Ngunit ang buhay ay hindi palaging maganda para sa kanila. Noong April 4, 2009, ang ina ni Ben na si Bernice ay natagpuang patay sa loob ng tirahan nito sa Fort Lauderdale. Ang kanyang kamatayan ay idineklarang aksidente. Ang mga investigador ay nakita ang bakas ng dugo nito mula sa kanyang sasakyan papunta sa loob ng kanyang bahay hanggang sa laundry room. Ang ibang mga tao ay naniniwala na may foul play na nangyari. Pero ayon naman sa mga kapulisan, ang matandang babae ay aksidente lamang na natumba na naging sanhi ng pagtama ng ulo nito sa salamin ng kotse na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Ben ay lubos na ikinalungkot ang balita at nagkaroon siya ng depresyon. Si Narcy naman bilang isang supportive at mapagmahal na asawa ay pumunta sa libing at tumulong sa pag-aayos nito. Upang makayanan ang nangyari, lalong nag-focus si Ben sa kanyang trabaho sa sarili niyang kumpanya na tinatawag na Convention Concepts Unlimited. Noong July 12, 2009, dinaluhan ni Ben at Narcy ang isang napakalaking conference sa New York. Mahigit 1,000 empleyado mula sa Amway Global International ang nagtipon sa Rybrook Hotel. Dahil ang kanilang kliyente ay prestihiyoso, magdamag nagising si Ben upang mag-ayos ng detalye dahil gusto niyang walang mangyaring aberya sa conference. Kinaumagahan, umalis sina Narcy at May sa kanilang room number 452 bandang alas 7 ng umaga para mag-almusal. Pagbalik ni Narcy sa kanilang silid makalipas ang halos kalahating oras, nakita niyang nakagapos at duguan na ang kanyang asawa sa sahig at ito ay wala ng buhay. Ang mga pulis ay agad dumating sa kwarto nila sa hotel at ang pagkamatay ni Ben ay idiniklarang homicide. Sa inisyal na investigasyon, nakita na si Ben ay walang suot kundi ang kanyang salawal. Ang kanyang mga binti at kanyang mga kamay ay nakatali. Sa kanilang teorya, ito ay hinampas ng mabigat na bagay sa ulo habang siya ay natutulog. Ang kama ay puno ng dugo at ayon sa mga kapulisan, ang mga mata ni Ben ay halos lumuwa. Dahil sa brutal na pagpatay dito ay naniniwala ang mga kapulisan na ang salarin ay may personal na galit sa milyonaryo. Si Narcy ay nagbigay ng salaysay sa mga otoridad at agad nitong iminungkahi na ang nangyari ay isang pagnanakaw. Ngunit ang ipinagtaka nila ay walang nawawalang gamit sa loob ng kanilang silid. Sa katunayan, merong isang sobre sa kwarto na naglalaman ng ilang daang dolyar pero tila hindi ito nagalaw. Kaya ang anggulo na ito ay agad na dismissed. Sinabi rin nito na nakita niyang nakipagtalo si Ben sa isang tao mula sa isang Comic-Con na dinaluhan nito. Ayon kay Narcy, nakikipagtalo ito sa lalaki dahil sa pera at di umano ay nagbanta ang lalaki. Tiningnan ng mga kapulisan ang tip na ito, ngunit wala namang kahinahinala sa kanilang investigasyon na ginawa, kaya na-dismiss din ang teorya na ito. Isa pang anggulo ang tiningnan ng mga kapulisan ay ang dating koneksyon ng pamilyang Novak sa mafia. Pero ang anggulo na ito ay na-dismiss din dahil ang koneksyon ng mga ito ay natapos nang ang kanyang amang si Ben Sr. ay pumanaw. At napatunayan din nila na ang biktima na si Ben Jr. ay walang anumang kaugnayan sa mafia. At dahil sa wala na silang maisip pa na grupo o mga tao na maaaring may kinalaman sa pagpatay kay Ben, ay binalikan nila ang asawa nito na si Narcy dahil kasuspe-suspecha ang mga ikinilos nito pagkatapos mamatay ng milyonaryo. Lagi itong tumatawag sa mga kapulisan at nagmumungkahi na baka inatake lamang sa puso si Ben na para sa mga otoridad ay talagang nakakapagtaka dahil ito ay nakitang nakagapos at duguan.
Dahil dito, inimbita nila si Norcy para questionin sa police station. Ayon sa kanyang salaysay, nang siya ay bumalik sa kanilang silid, ay natapilok siya sa katawan ni Ben at nang hindi ito gumagalaw, ay tumawag agad siya sa 911. Pero sinabi din ni Norcy na hindi niya nakita na duguan na pala ito. Habang naghihintay sa mga taong tutulong sa kanila, sinabi ni Norcy na hinawakan niya ang hita ni Ben, pero para sa mga investigador, kung malapit ito sa katawan ni Ben ay bakit hindi niya nakita ang mga dugo sa katawan nito. Inalam din ng mga investigador kung paano nakapasok ang salarin sa silid. Ayon sa hotel staff, si Norcy lamang ang may keycard sa kwarto. Dahil sa gumagamit ang hotel ng electronic lock sa mga pintuan, ay automatic ito magre-record ng paglabas at pagpasok ng isang tao sa kanilang silid. Ayon sa data ng hotel, huling ginamit ang susi noong 11:30 ng gabi, pagkatapos ang tanging oras na ginamit ulit ito ay bandang 7:30 ng umaga kung saan lumabas si Norcy. Base din sa isang witness ay nakita niya si Norcy na kasama ang dalawang lalaki na papasok sa hotel. Ito ay mariing itinanggi ni Norcy pero dahil sa lumalugo nilang hinala dito, nilapitan nila ang anak nitong si May na agad naman na nakipagtulungan sa mga investigador. Dito niya isiniwalat na ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay hindi maayos dahil nadiskubre ni Norcy na si Ben ay merong babae. Ibinunyag ni May na kahit kasal na sina Ben at ang kanyang ina, ay patuloy pa rin pala ito sa pagpunta sa mga strippers club dahil sa pagkahumaling nito sa mga strippers. Ayon kay May, ang kanyang ina ay hindi nagseselos sa ginagawa ni Ben, pero ang ikinakabalisa at ikinakatakot nito ay ang posibilidad na i-divorce siya ng milyonaryo. Dahil sa takot na iwan siya ni Ben para sa ibang babae at maglaho ang kanyang magarbong pamumuhay, noong 2002 ay kumontak si Norcy ng mga lalaki para pasukin ang kanilang bahay. Pagkatapos ay gawing hostage si Ben sa loob ng 25 oras. Ginawa ito ni Norcy dahil gusto niyang takutin si Ben upang hindi siya nito iwanan. Bagamat tumawag at inireport ni Ben sa pulisya ang nangyari, ay iniurong din ito ang kaso na naging sanhi ng kanilang madalas na pag-aaway sa mansyon. Nang si Norcy ay kinuwestiyon ng mga kapulisan, nagdala siya ng mga litrato ni Ben na di umano'y itinatago nito. Ang mga ito ay larawan ng mga porn stars, mga batang nagtatrabaho sa mga bar, at karamihan sa mga batang babaeng ito ay mga amputee. Sa interview ay iginiit ni Norcy na may fetish ang kanyang asawa na makipagtalik sa mga babae sa bar na nawalan ng mga paa. Sa kanyang pagpapakita nito ay pinapatunayan niya na si Ben ay parte ng BDSM at mahilig itong gawin ang kanyang sexual fantasies. Pero ang hindi maintindihan ng mga kapulisan ay bakit tila sinisiraan ni Norcy ang pagkatao ng kanyang namayapang asawa. Pero dahil sa wala silang sapat na ebidensya para kasuhan si Norcy ay inihatid nila ang mag-ina sa kanilang hotel. Sa kanilang biyahe pabalik ng hotel ay nakiusap si May sa kanyang ina na sabihin sa kanya ang totoo. Pero wala itong sinabi. Pagkaraan ng 3 araw, ang Fort Lauderdale PD ay rumisponde sa isang tawag mula sa tahanan ng mga Novak. Ang tumawag ay si May at ayon sa kanya, nang dumating ang kanyang flight mula sa New York, dumiretso siya sa kanilang bahay upang maghanap ng ebidensya dahil malakas ang kutob niya na may kinalaman ang sarili niyang ina sa pagpatay sa kanyang stepfather na si Ben. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, nakita niya si Nancy na papalapit sa kanya na hawak ang isang crowbar. Bago ang pag-atake ay sumigaw ito at sinabihan siyang isang traidor. Nang nakausap naman ng mga kapulisan si Norcy ay sinabi nito na si May ang nagsimula ng away at sinubukan din ito na sunugin ang kanilang bahay. Ito ang di umanong nagtulak sa kanya na kunin ang crowbar upang maipagtanggol ang kanyang sarili. 4 na araw pagkatapos ng pagpatay kay Ben, gamit ang search warrant, hinalughog ng mga kapulisan ang bahay ni Norcy sa Fort Lauderdale. Kinuha nila ang mga security tapes, dokumento, computer, mga bills, at 5 rolyo ng duct tape. Dahil sa pag-aalala ni May na kukunin ng kanyang ina ang kayamanan ng kanyang stepfather, kumuha siya ng abogado para i-freeze ang lahat ng accounts at mga ari-arian ng kanyang stepfather.
Nakipag-ugnayan din siya sa mga detectives sa New York na nakapagbigay ng mga bagong ebidensya at impormasyon sa kaso. Ang mga detectives ay natuklasan na noong 2008 ay nagsimulang makipagrelasyon si Ben sa isang porn star na nagngangalang Rebecca Bliss. Ang akala nilang panandalian lamang na sandali ay naging isang seryosong relasyon at ito ay alam ni Narcy. Ayon kay May, si Ben ay may balak na hiwalayan si Narcy at paalisin ito sa mansyon. Kaya nataranta ang kanyang ina at ayon sa kanya ay sapat na ito para makapatay si Narcy. Ang kanyang ina at si Ben ay merong prenuptial agreement at sa punto na maghiwalay ang mga ito ay hindi makakakuha ng milyones si Narcy. Bagkus ay maiiwan lamang sa kanya ang halagang $60,000. Ang kapatid ni Narcy na si Cristobal Velis ay dinala din sa police station upang makuha ang statement ito at ang kanyang mga sinabi ay ikinagulat ng mga investigador. Sinabi nito na ang utak ng pagpatay kay Ben ay ang mismong stepdaughter nito na si May. Naniniwala siya na ito ang di umanong dahilan kung bakit ang kanyang pamangkin ay natagalan sa pagbubunyag nito tungkol sa relasyon ni Ben at ng porn star na si Rebecca. Ang Fort Lauderdale PD ay humingi na ng tulong sa FBI para mapabilis ang investigasyon at ito ay hindi nakatulong kay May dahil natuklasan ng mga ito ang mga sulat ni Ben sa kanya at ang mga ito ay naglalaman ng mga mahahalay na salita. Sinabi din ni Cristobal na mapapatunayan niyang umupas si May ng isang mamamatay tao para patayin si Ben at ibaling ang sisi sa kanyang ina. Dito niya idinawit ang pangalan ng lalaking si Alejandro Garcia. Noong November 2009, naaresto si Alejandro Garcia para sa ibang krimen. Habang hawak siya ng mga pulis, tinanong nila ito tungkol sa pagpatay kay Ben Novak Jr. Dahil sa takot, tinanggap niya ang plea deal mula sa state attorney kapalit ng kanyang pag-amin. Sinabi niya na siya nga ang pumatay kay Ben pero ayon kay Alejandro ay hindi si May ang kumuha ng kanyang serbisyo. Sa kanyang pag-amin ay sinabi ni Alejandro na siya ay binayaran ni Cristobal ng $5,000. Nakakuha ang FBI ng CCTV footage na nahagip si Alejandro na nasa isang ATM na kinukuha ang pera na ipinadala ni Cristobal. Nang sinugod ng FBI ang bahay ni Cristobal, nakuha din nila ang resibo na nagkumpirma na nagpadala ito ng pera kay Alejandro. Ito ang nagpapatunay na ito nga ang nagbayad sa hitman para patayin si Ben. Ikinanta din ni Alejandro na hindi ito ang unang beses na siya ay pumatay kapalit ng pera. Ayon sa kanya ay noong April 2009, ipinapatay din ni Cristobal si Bernice na ina ni Ben. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay ay habang papasok ang matanda sa kanyang bahay, ay inatake niya ito mula sa likuran at binugbog niya ito gamit ang isang monkey wrench. Nang ang impormasyon na ito ay kumalat sa media, ang mga reporters ay nabahala kung paano hinawakan ng Fort Lauderdale PD ang nangyari kay Bernice. Isang reporter mula sa CBS na si Knight Brown ang hayagang binatikos ang hindi maayos na pag-iimbestiga ng mga ito sa kaso. Base sa kanyang investigative reporting, isiniwalat niya na kahit 3 buwan na ang nakakaraan pagkatapos mamatay ni Bernice, ay hindi pa rin pala natatapos ang autopsy report nito. Ang mga investigador ay hindi rin kumuha ng mga fingerprints o DNA sample at isinara nila ang kaso dahil di umano ito ay isang aksidente. Nang panahon na yon ay naramdaman din ni Ben na tila may mali sa investigasyon dahil ang sinabi ng mga detectives sa kanya ay maraming nainom na alak ang kanyang ina na marahil isa sa mga dahilan kung bakit ito natumba. Sinabi niya sa mga ito na ang baso na nakita sa loob ng bahay ay may lamang white wine. Pero ang kanyang ina ay hindi umiinom ng ganong uri ng wine. Kahit sa duda ni Ben, ang mga pulis ay hindi na nag-imbestiga. Hindi rin nila in-interview ang mga kapitbahay na nagsasabi na may mga kasuspe-suspetsang lalaki ang umaaligid sa bahay ni Bernice bago ito mamatay. Ang mga lalaking ito ay kalaunang napag-alaman na sina Alejandro Garcia at ang kasabwat niyang si Joel Gonzalez. Itinuro ni Alejandro na ang nagbabayad sa kanya ay si Cristobal, pero ang mastermind at nagplano ng lahat ay ang kapatid nito na si Narcy.
Ayon sa kanya, sinabihan siya ni Narcy na bugbugin si Bernice hanggang mamatay. Pagkatapos ay nagplano ang mga ito kung kailan at saan papatayin si Ben. Noong July 12, 2009, pinapasok sila ni Narcy sa loob ng kwarto sa hotel. Doon ay sinimulan nilang bubugin si Ben na nakita nilang natutulog. Nang magising ito ay binigyan pa sila ng una ni Narcy upang pigilan ang mga sigaw nito. Ang isa niyang kasama ay di umanong inutusan ni Narcy na dukutin ang mga mata ni Ben. Ang mga pahayag ni Alejandro tungkol sa mga pangyayari noong umaga na pinatay si Ben ay tumugma sa mga ebidensyang natagpuan ng pulisya. Ibinunyag din niya na ang sunod sa listahan ng magkapatid ay ang mismong anak ni Narcy na si May. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, ang mga sospek ay pinangalanang sina Narcy Novak, Cristobal Velis, Alejandro Garcia, Joel Gonzalez at Dennis Ramirez. Si Ramirez ay ang lolo ng mga anak ni Cristobal na nagmaneho kina Gonzalez papuntang hotel. Noong July 8, 2010, inaresto ang 5 at sinampahan ng mga kaso. Noong April 23, 2012 ay nagsimula ang paglilitis sa 5 nasasakdal. Si Cristobal ay nanindigan na wala siyang kinalaman sa nangyaring pagpatay. Pero nang siya ay idinaan sa cross-examination ng prosekusyon, ang kanyang mga salaysay ay pabago-bago. Matindi pa rin ang kanyang pagtanggi kahit ipinakita na ng prosekusyon ang CCTV footage na makikita ang kanilang paglabas sa hotel noong araw na pinatay si Ben. Ipinakita din ng prosekusyon ang mga phone records sa pag-iitan ni Narcy at Cristobal na tila nagpapakita ang planong pagpatay kay Ben ay pinlano na magkapatid sa loob ng 2 taon. Ang porn star na babae ni Ben na si Rebecca Bliss ay tumistigo din. Ayon sa kanya, sinabi ni Ben na hindi na ito masaya sa piling ni Narcy at balak na nitong iwanan ng asawa para sa kanya. Ayon kay Rebecca, araw-araw ay sinasabi sa kanya ni Ben na mahal siya nito at ang lahat ng puntahan nito ay ipinapaalam sa kanya ng milyonaryo. Nang malaman ni Narcy na ang kanilang relasyon ay lumalalim na, kinompronta siya nito. Di umano ay inalok siya ni Narcy ng pera kapalit ng pakikipaghiwalay niya kay Ben, ngunit tumanggi siya. Nang tumayo si Narcy sa witness stand, sinisi niya ang kanyang kapatid na si Cristobal. Idiniin niya na si Cristobal ang mastermind sa pagpatay. Si Cristobal naman ay pilit pa rin ang pagtuturo sa kanyang pamangkin na si May na ito ang di umanong pasimuno at mastermind sa nangyari kahit ang anggulo na ito ay naimbestigahan at ibinasura na ng mga otoridad. Nang matapos ang paglilitis, ang jury ay hinatulang guilty si Narcy, Cristobal, Joel Gonzalez at Dennis Ramirez. Lahat sila ay makukulong ng panghabang buhay. Kapalit naman ang pagbibigay niya ng impormasyon, si Alejandro Garcia ay makukulong lamang ng 15 taon. Si Alejandro ay mula sa Nicaragua kaya pag natapos na ang kanyang sentensya, siya ay madedeport. Nang makulong si Narcy ay nawala din ang karapatan niya na maangkin ang mga ari-arian ni Ben na nagkakahalaga ng $10 million dahil sa batas sa Florida na tinatawag na Florida Slayer Statute. Nang natapos ang paglilitis, si May ay 38 taong gulang na at meron na siyang 2 anak. Pero ang kanilang buhay ay hindi naging maayos dahil mula noong 2009 hanggang 2012, sila ay nagtago dahil sa banta sa kanilang buhay. Dahil dito ay nahirapan silang mamuhay ng normal dahil wala silang pera. Isang detective mula sa New York na si Allison Carpentier ang nag-loan sa kanya ng $5,000. Pero nang malaman ito ng FBI ay napilitan siyang magretiro bilang pulis dahil sa kontrobersya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.